Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Narito tayo muli upang mag-aral ng ating bagong aralin sa mathematics. Alam ko na excited na kayo kung ano ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa mga bilang o numbers na pang-araw-araw nating kasama sa ating pamumuhay. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa rounding of numbers, sa nearest tens, hundreds, thousands, at 10,000s. Para lubos mong matutunan ng ating aralin sa araw na ito, panoorin mo ng buo ang ating video. Ang mga bilang ay isang mahalagang parte na ng buhay ng tao. Ating aalamin sa mga oras na ito kung paano natin nira-round off ang mga bilang sa nearest tens, hundreds, thousands, at 10,000s. Pag-aaralan natin ngayon kung paano ang simpleng paraan upang i-round off ang mga bilang na ito. Pero bago natin formal na simulan ng ating talakayan ngayong araw na ito, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng rounding off. Ang rounding off ay isang paraan ng pagsasabuo ng bilang kung saan ito ay mas malapit na buong bilang. Maaari itong isabuo sa mas mababa o mas mataas. Ang bilang ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga bilang na 0, 1, 2, 3 at 4 ay nananatiling 0. Samantalang, ang mga bilang naman na 5, 6, 7, 8 at 9 ay nadadagdagan ng isa sa mas malapit na place value o sa mismong katabi nito. Paano ito nangyari? Ating aalamin. Umpisahan natin sa ating nearest tens. Panoorin natin ang video upang lubos nating maunawaan kung paano nira-round off ang bilang, gaya ng 73 at 78. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-aaralan po natin kung paano mag-round off ng mga numbers. So, start po natin. Kung mapapansin nyo, meron po tayo ditong set ng numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na nahahati po siya sa dalawa. Okay, so hatiin po ang natin ng 0 to 9 sa dalawa. Tig-limang numbers po siya. 0, 1, 2, 3, 4. 0 lang po ang katumbas niya kapag po siya in-round off. Pag 5, 6, 7, 8, 9 naman po ay nadadagdagan po ng isa. For example po, ang ating pong example ay 73. Ra-round off po natin siya halimbawa sa nearest tens. Okay, so wala pong nag-round off sa nearest ones, ano? Kasi wala naman pong kasunod katabi yung ones kasi yun na po yung pinakadulo. So, tens, ito po ay ones, ito po ang tens. So, ito po ang ating dadagdagan or i-remove. So, ang 3 po, tingnan po natin saan po siya nakalamat, na 0 or sa plus 1. Ayun po sa plus 0. So, ibig sabihin, once po kasi na tayo ay nagsabuo or nag-round off, automatic yun pong ating nearest tens or nearest hundreds, nearest thousand, nearest 10,000s, kung ano po yung may underline, automatic po yun ay 0, o kung meron pang mga kasunod yun, lahat po sila ay 0. Kaya po ito ay magiging 0 na po itong 3. Ito po yan naging 0 na po. Ngayon, ito pong 7 natin, dito po ang tens, nandoon po siya ay 0. Di po ba ang 3 ay nandoon sa 0? Ibig sabihin po, wala po tayong idadagdag sa 7, kaya mananatili po siyang 7. So, ibig sabihin po, pag isinabuo natin or ni-round off yung 73, mas malapit po siya sa 70. Okay, another example. Paano naman po halimbawa kung ang nakalagay dyan ay 78? Ayan. So, round off po ulit natin siya. Ayan. So, automatic po, sabi ni ma'am, ito po ay nagiging 0. Okay. Tapos, dahil siya 8, tingnan natin kung nasaan ang 8. 5, 6, 7, 8. Nandun po siya sa may plus 1. So, itong 7, dadagdagan natin ng 1, magiging 8. Ibig sabihin, ang 78, pag isa na buo o ni-round off natin, ay mas malapit sa
80. So, yun po yung ating short explanation. Ngayon ay atin ang nalaman kung paano nira-round off ang mga numbers. Ang mga numbers na 0, 1, 2, 3, 4 ang may underline ay natanatiling 0. At ang mga numbers naman na 5, 6, 7, 8, 9 ay nadadagdagan ng isa. Ang mga bilang na nira-round off ng 0, 1, 2, 3, 4 ay nagiging 0 lamang at walang idinadagdag sa kasunod na bilang. Kagaya ng halimbawa, ang katabi ng 9 ay 4, ang 4 ay kasama sa 0, 1, 2, 3, 4, kung kaya't hindi mo dadagdagan ang 9, kaya ito ay mananatiling 90. Ganon din ang 11, 10, ang 80 ay 80 pa rin at ang 52 ay 50. Nadadagdagan naman ng isa ang kasunod na bilang o value kung ang bilang na may salong guhit ay 5, 6, 7, 8 at 9. Halimbawa ng 15, 89, 56 at 78. Ang katabi ng 1 ay 5 nakabali sa 5, 6, 7, 8, 9 kung kaya't ang 15 ay nagiging 20. Nadadagdagan ng isa ang 1. Ang 89 ay nagiging 90, ang 56 ay nagiging 60 at 78 ay nagiging 80. Sumunod naman ay ang rounding of numbers sa nearest hundreds. Paano naman ito nakukuha? Tara at ating alamin. Gaya ng proseso sa nearest tens na ating ginawa, ganoon din ang ating gagawin sa nearest hundreds. Ang tangi nating gagawin ay titingnan natin ang katabing digit ng hundreds place. At magbabase tayo kung ang digit ba na yon ay gagawin nating 0 o dadagdagan natin ng isa ang hundreds value. Ang ating given ay 261. Ang katabi ng hundreds place ay number 6. Ang 6 ay kabali sa plus 0 or sa plus 1. Kabali siya sa plus 1. So, ang 261 ay magiging 300. Paano nangyari yon? Dahil dinagdagan natin ang isa, ang 2. Dahil ang 6 ay kasama sa plus 1. Sa halimbawa naman na 930, ang ating titingnan ay ang katabing digit ng 100 at ito ay ang number 3. Ang number 3 ay kasama sa hilera ng 0, 1, 2, 3, 4 or walang idadagdag, kung kaya't wala tayong idadagdag sa 9 at mananatili itong 900. Dumako naman tayo ngayon sa nearest thousands. Katulad ng naunang mga halimbawa, ganoon din ang ating gagawin. Titingnan naman natin ngayon ang katabing digit ng thousands. Pagbabasihan natin ito kung dadagdagan ba natin ng 0 o 1 ang thousands value. Sa halimbawa natin na 1,408, ang digit na ating titingnan ay ang 4. Ang 4 ay kasama sa bilang o ng grupo ng 0, 1, 2, 3, 4 kung saan 0 o wala tayong idadagdag sa value ng thousands, kung kaya ito ay magiging 1,000. Ang susunod naman ay ang 3,711. Ang value na titingnan natin, ang digit ay number 7. Ito ay kabale sa 5, 6, 7, 8 na ibig sabihin ay dagdadagdag tayo ng isa sa 3. Kung kaya't ang 3,711 ay magiging 4,000. Susunod naman nating arilin ay round of numbers to nearest 10,000s. Magkakamukha lamang ang proseso ng pagra-round off ng mga numbers. Ngayon naman ay titingnan natin ang digit na katabi ng 10,000s. Sa ating halimbawa, ang titingnan natin ay ang digit na 0 dahil ito ang katabi ng 10,000s. Ito ay kasama sa 0, 1, 2, 3, 4 kung kaya't wala tayong idadagdag sa value ng 10,000s place. Kaya't mananatili itong 10,000 kung ating ira-round off.
Sa halimbawa naman natin na 55,811, ang titingnan natin ay ang katabing digit ng 10,000s na 5. Ang 5 ay kasama sa 5, 6, 7, 8, 9 kung kaya tayo ay magdadagdag ng isa sa 10,000s. Ang 5 ay dadagdagan natin ng isa kaya't ito ay magiging 60,000. Mga bata, lagi nating tatandaan na ang pagra-round off ng mga bilang ay nakadepende sa katabing digit ng ira-round off o bubuuin. Kung ang digit na katabi ng ira-round off ay 0, 1, 2, 3 at 4, wala tayong idadagdag at mananatili lamang ang value nito. Samantalang magdadagdag naman tayo ng isa kung ang katabi ng ira-round off ay 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson sa araw na ito. Sana ay nakatulong kami ng malaki upang lalo pang madagdagan ang inyong mga kaalaman sa mathematics. Para sa karagdagang mga video lessons, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe syempre at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga latest videos na aming i-upload. Bisitahin nyo rin at i-like ang aming Facebook page, Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!